all, Madam Chair. So when is the correct time to open the box? The correct time is to open your putay! Albot! Gagagaga ka! Wala pa ko nakastart na high blood na ko sa bigaon. You are not supposed to open anything! We are no longer privy to our own fucking lives. Let alone our BIR, our bank statements, the money that we own. We're not privy anymore. So kailangan ka ng tamang oras, wala ka pakialam. Bilat sa iloy ka mo nga mga House of Representatives. Kayo ang pinakamarites sa buong Pilipinas. Gagagaga kang diputa ka. Bakit hindi mo i-open ang iyong gilagid na maitim? Hakaplog Jerbel. Bilat sa iloy ka nga Luistro ka. Ang utang mo sa Carpio and Carpio, bilat sa iloy law firm, ang bayadan mo nga 8 million. I-open mo rin ang diputa ka nga baldugira ka. Anong pakialam mo sa mga BIR namin, putang ina? Kaya now, I am asking all the Filipino people to be more fucking vigilant. There is no confidential anymore. There is no bank secrecy law anymore that exists. That is in existence in a fucking country. If you have more than 2 million in your banks, you better go to your bank now and withdraw everything. Our government is a thief. And all that is around our government, the government officials are fucking thieves. You do not want to wake up na wala na kayo makukuha bilat sa iloy sa bangko nga pinaghirapan nyo. Naka-away ni Jerbel! Purkwa pa na meron tayo bank secrecy law? Purkwa na meron tayong mga unlock? Putang ina bilat sa iloy! Pagkatapos kayo dahil pwede ibuksan ang imo putay! Patingin sa putay mo kung ano ka itim gaga! Alpot bigaong ginay-vlog sa bilat sing iloy ay kagaga nga si Jerbel. Jerbel Kaplog. Ganon. Dali lang guys. Kagagas ang bilat sing iloy. Again, let's listen to this. Senators cannot open this box? The BIR... Even bilat sing iloy, even the queens and the kings of England could not open that. Nobody should open anything that has to do with our finances. Not unless it is in the aid of legislation. Gani? Paano na nag-aid of legislation ang bilat sing iloy mo? You are impeaching somebody. You're trying to impeach somebody. The reason why you want to open the banks, the unlock the BIR of VP Sara is because you do not have shit. Kung kayo may ebidensya na that is a smoking gun, kung meron na kayo sa comprehensive overview na nagnakaw or naglustay ng pera, si VP Sara, putang ina, nasa korte na lang ngayon sa Senate. Ang kaso yung impeachment kaso nga lang, mga putang ina nyo, ang mga buwisit, ang putay mo, ang buksan mo. Buksan mo ang utang mo na 8 million sa asawa ni Bibi Sara Carpio. Gaga. Kamanguni sa albot yun yun. The subpoena by bringing to us a sealed box. But because of that issue of confidentiality, we cannot open the box. What is the fucking meaning of confidentiality then? If you are going to bend that law, ano ang pulos bilang there is a fundamental reason why the word confidential has been invented. There is a meaning of there is a meaning to it. Bakit sa confidential na at bakit sealed ang box? Just because you subpoenaed people from fucking BIR does not mean that they need to open the sealed box. Senate ka! Di puta, wala ganito sa unang nabuksan bilat sing iloy kay Estrada. Hindi nagpasugot si Miriam Defensor sa Tiago because she adhered to the law. Si Estrada gani bilat sing iloy pag ito katalamak nga kawatan. Hindi nabuksan ang kanyang bank accounts because Miriam Defensor sa Tiago argued, debated very well. Because it is going to be a precedence.
It is going to be the start of that is going to be a start of fucking abusing our privacy. It is going to be the start of these fucking people in power to abuse us, to take away our privacy. Kaya dapat mo umpisahan. Katulad yan, pag naumpisahan mo siya po, hindi ka na makatigil. Pag naumpisahan mo na pagnanakaw, masasarapan ka na, nakaw ka lang ng nakaw. Pag naumpisahan mo na kantot, nakakaadik na putang ina ang mga titi, kagputay. Pag naumpisahan mo na tsupa, hindi ka na titigil. Ganon yon, it's addictive. Paano na punta na dyan, hambal sang alput nga di puta, ang utang mo na baydan mo na. Halo, istro? Nabaylan mo na ang utang mo sa Carpio Lopez? Gag. Share the live ang inyong mga stars da. Mauntat kuya ha. There is a Latin maxim which provides So even Listen to this. senators cannot open this box. The BIR apparently complied with the subpoena by bringing to us By this- bringing to that. But because of that issue of confidentiality, we cannot open the box. Madam Chair, there is a Latin maxim which provides expressio unius est. I love this girl. alteris. The one who's This talking means now. That the express mention of one thing implies the exclusion of another. It is very clear that the officers, or employees I love of this the girl. BIR are prohibited from divulging information love her. regarding the taxpayer or any And she's beautiful. information relative thereto. And there is only one exemption if the Congress requests in aid of legislation. And yes, Madam Chair, should we allow BIR to violate this specific prohibition, they will be subjected to penalties. Kawawa naman po sila, Madam Chair. Nag-comply naman po sila sa subpoena. They are here. They waited for more than 9 hours. Nag-comply sila, andito po yung box. Sana naman, magiging sensitive na rin tayo, by at very least, Dapat ako yung sa kanya magharap. That is all, Madam Chair. So when is the correct time to open the box, Commissioner? No. Because there are two requirements. Inquiry in aid and executive session Eh! to be present. Tsuras ang gilagid nga maitim. Assuming that the committee will decide not to open, may I just ask, Wala. when is the correct time to open the box? The correct time to open the box is when your gilagid turns into red or pink. The correct time to open the box is when you pay what you owe. The husband of Sarah, of BP Sarah. The correct time to open the Bilatsing Iloy box is when your gilagid turns white. And the correct time to open it, ang Bilatsing Iloy mo, kung ikaw ay gaganda na. Habang ikaw ay hindi maganda, ang Bilatsing Iloy mo at ikaw ay isang pugita pa rin. Habang ikaw ay isang pugita, at habang ikaw ang putang ina ka, hindi ka pumuputi, kahit ano pa ang inom mo, sang glutathione, hindi ma-open ang box. In the aid of legislation, how this is fucking legislation? You are legislating what? You are impeaching someone. Are you trying to make another law? Because you're saying in the aid to legislate. You legislate what? Are you trying to build a law now? Is there a bill na ginagawa kayo para kung paano magtsupaan ay bubuksan mo na ang box na to? Kasi idadagdag natin yan na parang inspirasyon natin para mabuo ang bill na to. What bill? What law? What article are you trying to make? Legislation, Bilatsing Iloy ka. Kaga-impeachment kayo. Ano nga, alpot? Pay blood, gusto nyo di po tayo. Naimo, yung mga tanga, ang mga Pilipino. Alam mo, Jerbel, mabubuksan lang ang box na yan kapag ikaw ay gumanda. Habang ikaw ay ubod ng pangit ang Bilatsing Iloy mo, tapos ang pumumukha mo nga nakakainis, kang kirukirupi, kang bukaw-bukaw ka, nga daw meron ang Bilatsing Iloy sang goiter, kaalala mo ni mata, hindi mabubuksan talaga ang box. Sabi doon sa loob sang box, wag nyo kaming i-open habang ang Bilatsing Iloy ni kirukirupi nga may goiter. Yun. Ginagawan yung tanga ang mga Pilipino. Saan ka nakikita Bilatsing Iloy?
sa buong mundo nga pati di puta ang tax nga binabayaran mo kailangan kalkalin. Ano na naman ang relevance bilat sing Iloy sang tax nga ginabayad sang mag-asawa? What kind of relevance are you looking for? You already fucking evaded their fucking bank accounts. Is it not enough yet? You've already evaded AMLAC law. You already evaded bank secrecy law. Hindi pa kayo makontento ang mga UD putang, ang mga Manila Zoo group of companies. Ang mga animal kingdom, hindi pa kinakontento mga bilat sa Iloy, pati pa kinang BIR. Sa ating Vice President that was voted by the 32 million people in the Philippines. Ikumpara sa nagtatanong ngayon kay Sarah, na anak puto sa iyo putang inakabla ni 10,000. Saan ka, where can you find in this fucking lifetime that a vice president, the very person that holds the highest position in our country is being fucking demoralized, embarrassed, attacked? Itong sa mga pipitsugin ng mga bilat sing Iloy nga wala ganin ni may nagbuto sa mga iodi puta ni 1 milyon. Who the fuck told you to sit in that fucking position? I did not vote for you. Did you guys vote for her? I suggest the Supreme Court has to do something about this. The power tripping is overrated. This is beyond reproach. Cases like this, the Filipino people, the public should fucking engage. Dapat may mga text barrage. Dapat text 7273 kung kayo ba ay sumasang-ayon sa pag-open ng mga bolang kristal. Dapat ganun because we have to also be engaged because this is about our country. The country should not be run by fucking people who are apparently anacondas. Bakit sila ang nag-desisyon kung ano ang dapat mangyari sa ating lugar? Bakit hindi nyo pinapa-involve ang mga Pilipino? Text 7172. Are you in favor in opening the box and bank statements? Dapat ganon ibutuhan. Mag-text, malaking kikitain, putang ina sa smart ka globe. Why are you not letting the Filipino people get involved with these critical things that is going on right now to avoid bias, to avoid being partial? Why? Bakit Supreme Court wala tayo sang law na ganito? Walang may nakapag-isip nito? House of Representatives, since we are the body, the Filipino people who gave you, everyone that has a position now in the government, we, the voters, should be included in whatever impeachment is going on. Bakit hindi kami included? Hindi kami ang nagbuto sa inyo. Correct? Pabuto-butuhan yung sa publiko, sumasangayon ba kami? Napahiyain nyo ang aming Vice Presidente, naging boto namin. Bakit nag-desisyon ang mga bilat sing Iloy na hindi na maging boto sa taong bayan? You di puta, define irony. Those people who were voted by 32 million people is apparently trying to attack, destabilize our country. Sila ang gumagawa ng kababuyan sa ating lugar. Saan ka man nakakita, di puta, hindi kilalang mga tao, 100,000 lang ang nagbuto sa mga bilat sing Iloy. And yet they have the right now na para ganyanin ang Vice Presidente na maraming tao ang nagmamahal. Nasaan ang hustisya? Ano nga klase patakaran, di puta? Dapat, dear Supreme Court, Department of Justice, if you are indeed balancing the pendulum of the clock, we should have this kind of rules and regulation that every time there is an impeachment, and we have to decide if one office official should be kicked out or retained, holding the infractive position in the government, the Filipino people should get involved. We should vote. If we voted for them to be the president, vice president, senators, whatsoever, in the event that they get to be impeached, we have a say. We should have a say. Correct? Bilat sing Iloy. I really suggest strongly, with convictions, do not let your money sleep in the bank. Especially kung may mga pera kayo, mga nanggagaling sa mga mini-mini, nanggagaling sa mga isprekitik yung mga business, do not let it sit there. Because everyone now is doing data tracking. Everyone now could just go and ask and use their power to look how much money you have.
Pwede na pala ngayon yan. Nga magsalita lang ang mga bukaw-bukaw, mata nga, kirupi nga ang gilagid sa bilatsing Iloy, maitim pa pala lolo. Maitim pa sa imbornal, pwede pala aids of legislation. Padagaan ka lang sa mga yudiputa sa aids of legislation. We're no longer privy to our private lives, ladies and gentlemen. We're no longer privy to our own decisions, to our own exclusivity. There is no such thing as confidential in our country anymore. Like I said several times, we are in the fucking tsunami. This is martial law. Hindi ka na. If VP Sara and her family could not control what is going on now, if their bank accounts could be fucking opened by this fucking treacherous, bilatsing Iloy Animal Kingdom, paano na lang tayong mga mortal? Paano na lang tayo, what about us ordinary citizens? What chance or what kind of fucking fight do we have? Do we stand a chance? If our Vice President herself, wala sa magawa, her hands are tied. Sa mga yudiputang, ang mga kuntsabo, they are ganging up on her. The power tripping is beyond reproach. Kung si VP Sara, kakapamilya niya, abogado pa ang asawa na bubuksan sa mga bilatsing Iloy without proper processing, without proper documentations, how much more sa atin mga OFW, mga nanay, ordinaryo, mga negosyante, ordinaryong Pilipino, anong laban natin? We are not angry enough to stop this fucking shit, the baloney that we are seeing right before our eyes. Si Bugres lang di ang masyagit. Si Bugres na lang di bilatsing Iloy nga ginasapina. Ano ang magagawa ko kung hindi tayo magkapit-bisig? Kunin nyo ang lahat ng pera nyo sa bangko para maramdaman nila na wala na sila sa pwedeng magamit ng pera dyan ngayon. Bumili ng safe or doon nyo i-deposito sa offshore. Hindi ka pwede ka revolusyon, ma-declare sa martial law. That is what he is waiting for. He is pushing our backs on the wall in order for us to get crazy and rebel against the government. This is something that we could not afford to do. We have to be composed, cool, and collected. Ang gusto nila mangyari, mag-alsa tayo para ma-declare martial law 700 years na maging presidente. We're no longer going to have our democracy. We do not even have our democracy now. We are being silenced already. What more could they do? Kapag nag-start tayo, it's a revolution 3, bilatsing Iloy. Nabasi kasuha naman ko din nila, di bilatsing Iloy, rebellion, no? Ang mga pastors nyo, putang ina. Ako nang ginasapi na, ako nang gina-attack. Dugay-dugay ko po sa mga iyo di puta nga doon mo nga krimen ang ginawa ko. Tapos ang ginapasara sa akin 143. Iyot. Zero remittance, dapat walang magpadala. Zero remittance, huwag kayong maglagay sa bangko nyo, withdrawin nyo lahat yung pera. Tingnan natin kung may manakaw sila. Hi and Yun Su, thank you. Kung hindi man lang tayo magkapit-bisig, then what is? Agrabyaduhin tayo, ilang buwan pa. Ang kanilang nananatili, ang bilatsing Iloy, ang kanilang power. Pag alis nila sa pwesto, bilatsing Iloy, kahit yung diputa skeleton, walang matira sa atin. Share the live, guys. Ang inyong mga stars ay mababay, kuya. Thank you, hi you soon. Pag ganito ang inyong reception sa akin, na kayo ay wala pagmamahal kahit sa mga stars dito, bye-bye. This is not worth it. Dapat wala sang may matirang pera sa bangko nyo, ilabas nyo dyan. Doon kayo magkutkot kayo doon sa bahay nyo, doon nyo ilagay ang pera nyo, huwag nyo sa bigyan ng pagkakataon. Sa ganitong palang kalakaran nila ngayon, putang ina, mapaisog-isog lang ang alpot ng bigaon. Bakit siya nakaupo dyan ang Representative Chinopa? Iya si Martin Barrabas. Ganon yun. Correct. Pera natin yan.
Ang Bangko Sentral, wala na naman, akala nyo? Wala naman dyan nagatigil nga pera sa mga bangko, mga branches natin eh. Do you think BDO has a vault for all our money? No, it goes to Bangko Sentral. Who has the fucking access to go to Bangko Sentral? Those people who are in power. Akala nyo, hindi nila kinukuha pera natin. Yuta, may pera ka nga bilat sing Iloy sa account mo dito, digital, physically, wala na. Correct. Ganito na nga ng kalakaran nila, putang ina, pati ang iyong tax bubuksan sa bilat siloy. For what reason? Aren't the evidence that you have on your hand is not enough yet? May mga amlak na kayo, may mga lahat na kayo. Paano naging konjugal nila ni Atty. Carpio ang 2008 at 2009, hindi pa naman sila kasado? Ano nga klase bilat sing Iloy nga probing yan? Gin-include sa mga putang ina ang kanilang konjugal nga pera, kuno, nung 2008-2009, hindi pa man to sila kasal, mga putang ina nyo. Diyos ko, Lord Jesus. First time in the history, 61.30 a dollar. 1 euro, 70 pesos na bilat sa Iloy. This is not right anymore, guys. It means our economy is very down to the drain. Our economy is not only asinine, but it is also it's not only asinine, but it's also abysmal. And it's already in the abyss. Yun ngayon ang sitwasyon ng ating ekonomiya. Magkano na ngayon dyan ang 1 kilong baboy? Doon nyo ilagay ang pera nyo sa mga pera, idalhin nyo sa Cuba, dalhin nyo sa Sweden, dalhin nyo sa Switzerland. Ay, aragay. Ay, Ginoo ko, Lord Jesus. 213 stars iyota. Magamuma lang ni guys, mababay na lang tayo. Wala man ni pulos man. Gagagaling bilat sing Iloy ni nga si Kwano. And also to Malacanang, you will always look stupid and you will always be a joke to the rest of the world as long as you have that kind of undersecretary. Your USEC is not something that you have to be proud of. You cannot be proud of someone who has a speech impediment. Why is she using all the time Tagalog language? Because she could not pronounce words properly. And she could not build stills inside her head. Apparently, Claire Sinto does not know how to speak English. Ang aresto ay nahuli or na-stop. Why your syllabication is this worse? As long as she is the very person, your frontliner, who explains on behalf of the president, no one is going to believe you. She does not know how to defend your boss properly. She does not have the wit. She is not eloquent. She's not articulate. As long as she is that person who is in front of everyone, ang mga audience sa Pilipino lang talaga, you will not be recognized internationally. You are already dealing with a lot of embarrassments, with a lot of failures, with a lot of fucking bullshit. You cannot afford to have this USEC that represents Malacanang. She is a joke. Get a proper lawyer with fucking sturdy communication skills and let that person be in front of the camera and microphone every time. Kahit sadyang bagay lang naman, makikita ng ibang lugar na ay, ang ganda, ang galing ng USEC ng Pilipinas. Naglagay na lang kayo diputas ang USEC, sinto-sinto pa. Hindi pa ka-istrut bilat sing Iloy magdialog nga bungga-bungga. She has no convictions. She doesn't know how to reason out. She doesn't even know how to lie properly. She lies through her teeth and she fails. So sa kayo na sa dapat ilagay, hindi niya madipinsahan ang kanyang amo. Mangu-mangu. Oo, wag na kayong mag-tax. Doon kayo bumili ng mga bilihin nyo kung bibili kayo ng gulay. Huwag na sa supermarket. Doon kayo bumili sa mga kilid-kilid, wala sa gilid ng kalsada. Wala tax yan. Huwag na kayong bumili sa mga stores. Dapat kuyog tayo para wala sila makuha sa atin. Mga walang awa. Yeah. Our economy collapsed already a long time ago. Kita nyo gani, ginaayudahan na lang ang mga driver kasi wala na sang sumasakay sa jeep. Naglalakad na lang ngayon ang mga tao kag nagka-cartwheel.
Correct, guys? Ay, ano man naman. Kahit ngayon ang bigayan sa Facebook, Bilatsing Iloy Dolor. Ano ngayon ang ginagawa ng mga ekonomista ng Pilipinas? Dapat ngayon nagsisilibasan na ang mga financial genius ng Pilipinas to contribute on how we're supposed to deal with this shit. Nagpirma siya recently ng 27 billion sabi sa crisis ng Pilipinas. Ang 27 billion pupunta, putang ina, 2 billion lang ang ginasay. Ang 25 million na doon na naman sa infrastructure. Ano ang infrastructure ngayon? Wala naman bagyo. So hanggang kailan tayo magtitiis ng ganitong kalakaran nila, guys? Correct? Correct. Diyos ko. Dalhin nyo na ang pera nyo doon sa Vietnam, sa Cambodia, sa Thailand. Sa Pilipinas, wala, guys. We are going to wake up one fine day with zero balance. Kasi, there are a shrew. Itong mga taong to, wala ni sila, they are gluttons. Wala ni sa kabuluskan, palagi ni silang gutom. No matter how much money they have, already, they want more. So habang sila ang nasa pwesto, walang matitira sa atin, kalansay na tayong lahat. Ang purpose, pagit Bilatsing Iloy, wala na billing sa kuryente. Sino ang nag-author niya sa mga diputa, ni nga mga palamunin, ni nga mga purpose, ni mga pabigat sa buhay ng mga Pilipino? Sino ang nagsabi nga wala billing ang mga Bilatsing Iloy nga mga adiktos? Purpose diputa, nagapa-relax ang buhok, nagapakiratin? Sino ang nagsabi nga kailangan hindi sa pabayarin kuryente? You know why they're doing this? Because they get the votes. These people, the marginalized people, they're an easy target. Target, to bribe. Target to buy votes. Vote buying to. Bakit nila ginasagot, ginapalamon ngayon ang mga pobre? Dahil itong mga tao, to bigyan mo ni sila putang ina piso, bubutuhin nila ang mga gago, ang mga kwan. Ang mga gago, ang mga politicians. This is what's going on now. Pasagod na diputa, libre na ang mga Bilatsing Iloy, may kwarta, tapos wala pagit sila bills. And then, it goes to the distribution charge of the rest of the citizens. Iyo diputa. Misty K, how are you? TJ Jan, thank you so much. 1,000 stars. May pabahay, pamura, ganda. Ay, Bilatsing Iloy. Pasagod na diputa, libre na ang mga bilat. Share the live, guys. Ang mga bubo, bawal dito. Lumaya sa mga bubo. So, ito pala ngayon. Ang mga ginasigaw ng mga taong bayan na naman dahil ng distribution charge na naman. One person messaged me today, I saw, na wala sila ganin sa aircon pero 7,000 ang kanilang bill. Correct. Ang mga palakantot, mga palatsupa, palabuntis, palaging nanganganak ng mga diputa, ng mga purpis, libre pa ngayon, putang ina, pati kuryente nila. Ginasagot sa mga Bilatsing Iloy ang mga numero 1 ng mga piranha nga wala pulos. Why do we fucking suffer? We're the ones working. We should have and we should enjoy the benefits. Bakit itong nag-enjoy niya ang mga iyo diputa sa pinaghirapan namin? Teka mga buwisit. Uy, Diyos ko, Ginoo ko. Share the live, guys. Ngayon, gani, di puta, mapwisto ka ng Bilatsing Iloy sa supermarket. Grabe, pagkatakot-takot. Katakot-takot pa nga mga permits ang hinihiling sa'yo, wala ka na pala mapuntahan. Ang mga vendors natin, wala na rin mapuntahan, kaya mapwisto ka lang sa bisikleta, kagkariton mo, kailangan permit. Mabili ka na lang yung diputas ang kamatis sa SM, magkano na ang tax? Diyos ko. Ang bugas, 3,000, ang isa kasako ay aragay. Ay, abaw, Gloria Apostol, datuin 10,000 ang bill, shit.
Oo, siya ang father of budol. Ang ating administrasyon ay father of budol. Hindi na ganyan magwantahan ng pagtaas ng kuryente bilat sing Iloy. Sila na lang gali ang nagayaman tao, tayo hindi na. Na ang mga bilat. Share life, naghahanda na sa election. Correct. Ano na to nila, my conditioning. Ito ay para na sa naghahilapit nga eleksyon. Lahat ng mga purpose, papakainin nila, palalamunin nila. Para ito ay magbuboto sa kanila. Ilan ba population dyan sa mga purpose, guys? Correct. May pabahay. Putang ina, mabuti pa nga nagsagod ka na lang isang baboy, mabenta mo pa. After 6 months, ining mga purpose, hindi puta, wala ka ni sa kanila return on investment. Senior citizen, hindi ginabigyan bilat sing Iloy sang ayuda. Pero itong mga palakanto, oh my God. Diyos ko, Lord Jesus. Ano naman ang mga stars nyo, be? Buta. Wala na gidya. Sino ang author na sang libreng bill nga na, libreng babahay? The Philippines total national budget for 2026 is about 6.79 trillion. Out of this, the NCIP, main agency for One Piece, received approximately 1.8 billion allocation. Bilat si Iloy. Nag-allocation sila sa 1.8 billion tapos ang naglapot lang wala gani 1,000. You know they're doing this allocation bullshit so that they could steal. Ito ang pinakabilat sing Iloy na nakaw na may resibo. Why they are not eradicating this na alam naman nila na ito ay ginagamit. Ginagamit na kumot, ginagamit na cover sa pagnanakaw. Oh my God. Grabe, no? Ang bigas, 25 kilos, 1.5. Diyos ko. $1,500. Di paano ka na nanibigaro kung nag-tricycle ka lang man? Kung nag-tricycle ka? $200 saan sila mamimigay daw? Ayan ang kanilang mga drama, mamimigay. Kasi, pag nanakaw yan, guys, hindi na totoo. Mamigay lang na sila 10%. The rest, mapupunta yan sa kanilang bulsa. Ayan mo ta. Tapos dagdagan pa rin sa ambisyoso nga si Jun Bicao. He is ready for the job na kano. He is not not sure if the Filipino people is ready for him. Mayala, ikaw lang tayo dreaming for nothing, Jun Bicao nga paloy. Everyone's dream to be president. I do not dream to be a president. You do not get to speak on our behalf, John Bicao. Sino nagsabi sa'yo? Nag-survey ka ba? Tinanong mo ako. Kung dream ko maging presidente, why the fuck should I have all this cross on my shoulders? Ang tahimik ng buhay ko, tapos putang ina, problemahin ko ang lahat ng mga budget sa Pilipinas. You do not even show us camaraderie. Hindi ka gani makamasa bilat sing Iloy mo, pating pagsuot sa t-shirt, ginapakialaman mo ngayon. Tapos ka ambisyoso sa presidente, ha? Presidente sa ano? Presidente ka muna doon sa classroom, President PTA, yo. Diyos ko, Lord. Wala ka galing ginawa doon ng gobernador ka sa lugar niyong magago kapag yayabang lang. Ang sabi ng mga constituents mo when you were a governor, wala ka sang ibang ginawa kundi ang mag-announce na walang pasok. Yun ang naging project mo. There's no class today because of the typhoon. Tapos ngayon, na DILG ka, wala ka naman sa project. Hindi mo nga di puta, you could not even give us a comprehensive overview about what's really going on. Sa mga pusakal nga ginatawag, yung katulad ni Saldico, that has a big, a humongous obligation to go to justice. Hindi mo masulbar-sulbar ang rape cases, kidnapping, drugs. Ano ang pinaka-big fish na nahuli mo?
Ang mga kidnapuran sa Bilatsing Iloy, puro mo lahat ka, Berks. Sino nga malalaking drug lord, putang ina ang nahuli mo, John Vika, ha? Sige, be. Ano ang extraordinary projects na nagawa mo since you were appointed as the ILG? Wala. Tapos ambisyon ka, it's everybody's dream, you do not get to speak on our fucking behalf. We didn't talk. Did I talk to you? Did I tell you about my dreams? Wala kami plano magkaroon sa presidente nga pugita nga daw octopus. Excuse me. So author pala na. Si Laila de Lima sa purpose, siyempre may utak sa mo sa isip yung mapapurpose, ha? Kaya mo isang medyos posiblista, bilhin natin ang mga tao nga mga bubo. Dito tayo makanakaw na walang makasilip talaga. Mag-allocate tayo ng 1 bilyon, bibigyan na natin ang mga purpose 100 million. 900 million atin. Siyempre, ganun mag-isip ang mga tao. Ito lang nabalaan sa mga Bilatsing Iloy. Ano ni man? Si Risa Ontiveros, Ginoo. Kung maraming president, Diyos ko, Ginoo. Risa, hindi ka pa masaday. Numero 1 ka nga nang walang hiya sa amin sa PhilHealth. Tapos asa ka, butuhon ka. Ipapalitan mo muna ang posteso sa best friend mo nga si Liamas. Kakason mo muna, kagramidyohan mo pagkababalo niya. All you fucking do is try to destabilize our country and you expect people to believe you that you have a heart for the people of the Philippines. Ayan na. Panggulo lang kayo palagi katulad ng trilling kayong mga rebelde. Oh, ayan, sa Zamboanga, can you go there, Junvika, and check what's really going on? Do you have the balls to stop fucking conflict in Zamboanga? Wala gani ka ito kapakita sa pagmumukha mo. Di puta ka, hindi ka gani maka... Diyos ko, Lord Jesus, nakakahiya. Yung bisuso mo ng babalo nga si Palisis, yung di puta. Kita mo lang dalawa ang magdebate, uy, Palisis, babalo, pustiso. Ginburn niya kung sinong ginburn mo. Attorney Libayan, ayusin mo ang pagmumukha mo bago ka mapambog. Mga mayayabang niya ang mga Bilatsing Iloy, iniwanan naman sila ni Lenny. Yeah. Siya na noon ang nag-leader sa PhilHealth na wala ka na ngayon, wala pera ang PhilHealth, kaya wala na sang tulong ngayon ang mga totoo talagang nangangailangan ng tulong sa medical field. Ay naku, naaawa ako sa mga kapwa Pilipino. Yung mga mangingisda, yung mga farmers. May mga pinapaaral ng mga estudyante. How could they afford now? Hello, Miko siya. Asa Cavite na siya. Lahat sila nagpasipsip ang mga Bilatsing Iloy. Ay, sus, Ginoo ko. Pa-stars muna kayo, ah. Pa-stars muna kayo dyan kag pa-Gcash. Sira ang AC ko dito, kainit. Ayan din, shout out din dyan, NBI Director. Ayusin mo muna niyo, kag paimbestigahan mo rin ang ghost project ng asawa mo, sir. Bago ka mag-imbestiga sa Facebook ko, kag sa Gcash ko, ambisyoso ka mag-judger sa mga tao, Bilatsing Iloy, kasiping mo, hindi mo nga ma-check. Mga puro sila lahat, dilap sa karipunat sa mag-asawa.